Magandang araw po, ito po si Mai. Welcome po sa ating bagong episode ng Mai Update TV. Mainit pa rin pinag-uusapan ng ICC ay nilantantanan ang ating former President Duterte. Nagsabi ito na tatakbong senador pag na-impeach si VP Sara. Ngayon naman ay nilalakad sa Kongreso ang isang House Resolution 1477 para may pagtulungan ng Pilipinas sa Rome Statute o ICC. Bago po natin pag-usapan yan, kung nagustuhan po ninyo ang ating pong topic ngayon, maaari pong i-click ang subscribe button. Malaking tulong po ito sa pagpapatuloy ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kung meron man po kayong komento, ay malaya po kayong ihayag ang inyong opinion sa comment section at atin po itong isa-shoutout sa ating susunod na video. Narito ang comment sa ating latest video mula kay user. Ito ang kanyang komento. Pinsan ni Lisa, ano ba, pinamugaran pala tayo ng hakot gang. Si Tamba, pinsan ni Bongbong. Hahaha. Tayong may hirap, sunod-sunuran tuwing eleksyon. I-declare na lang ninyo na komunista tayo. Daming OAJK. Yan po ang kanya pong shoutout. Shoutout po kung sino man itong user. IA60C4EG21. Shoutout din po sa ating masungid na mga viewers, ang timbangis ng FB. Sila po ay sina Malo Estrada, shoutout po. Alma Lopez, Lynn Dumapias, Angie Casio Rosario, Weng Bongcales, Rex Diaz, Alma Lopez, Jeda Cedinho, Tagasagbayan Vlog, Elnor De La Rosa, Dennis Daniel, Magumi Gracia, and Annalie Bacus. Ay, may pahabol pa daw. Si Abet Chua. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong walang sawang panonood ng ating pong episodes at video. Patuloy na po ang ating pong topic. Ito pong balita ngayon no, na ang House ay pinag-uusapan ng isang resolusyon upang makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Ang resolution na ito ay binasa sa first reading noong Martes at nireferred na ito sa panel. It is authored by House Human Rights Panel Chair Gwen Benido Abante Jr. at One Rider Party List na si Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Narito ang kanilang resolution urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Yan po ang heading ng nasabing resolution, House Resolution number 1477. Nakakatuwa po si Representative Abante sapagkat magkaibang kanyang mga statement. Ito yung kanyang statement noong July 2023. July lang to Basahin po natin. Representative Abante, anya, mayroon tayong independent judiciary. Nakikita natin na may mga injustice pero lahat naman ng bansa ay mayroon yan. Hindi natin kailangan ng ICC to meddle in alleged crimes na nangyayari sa ating borders. Kung may mga innocent victims sa war on drugs, just prosecute the offenders. We should not sacrifice sovereignty for justice. At ngayon naman po, biglang liko, ngayong November 2023, ito na ang kanyang statement. By cooperating with the ICC, Philippines will demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions, says Representative Benny Abante Jr., emphasizing that his recently filed resolution is about the country's principles and protecting human rights. Ito po ay balita galing sa ABS-CBN News Channel. Magkaiba po, di ba? Ang kanyang statement from July to November.
What a sudden change of mind, di ba? Ang bilis magbago, bakit kaya? Ito naman pahayag ni Jason sa nasabing topic na ICC. Sabi po niya, exercise in stupidity. House resolutions on ICC probe. The House resolutions, even if adopted, run counter to the position of the country, repeatedly declared by no less than the President and the recent decision of the Supreme Court. The Philippines has no legal duty to cooperate with the ICC on jurisdictional grounds, and that any such unwanted interference in our affairs by the ICC will encroach upon the sovereignty of our country. Maliwanag po, wala pong jurisdiction ng ICC sa atin sapagkat ang ating legal system ay working. Tuloy po natin. Sabi po sa kanyang post, the arrogance of disrespect by the House of Representatives of the 19th Congress. Ang bigat ng kanyang title dito, no? The arrogance of disrespect. Number 1, it coddles an arrested, indicted, and criminally charged and suspected front person of the communist terrorist group of the CPP and PNDF and party list representative. Number 2, it continuously attempts to impeach the sitting vice president on an executive action of the sitting president who ordered and caused the transfer and disbursement of a confidential and intel fund. Ito sa number 2, ito yung attempt na gusto nilang impeach si Vice President dahil sa isang desisyon ng ating pong presidente na siya nag-order at nag-transfer ng disbursement ng confidential at intel fund kay BP Sara. Na ang gusto nilang i-impeach ay yung tumanggap ang opisina ni BP Sara at hindi kasali ang nagbigay. Number 3, tuloy natin. It continuously attempt to pass House resolution inviting and authorizing the entry of ICC prosecutors to take actions against the war on drugs of the government despite the recently ruling of the Supreme Court dismissing a similar petition. Na-dismiss na daw ito ng Supreme Court ang nasabing petition na to, pero patuloy pa rin nilang ina-attempt na magpasa ng ICC resolution para dun sa war on drugs. Number 4, it passed a resolution exempting itself from the conduct of a government audit and justifying their use of MOEE and or extraordinary funds or pork barrel by simple certification of the same Solon using the monies. Ito po talaga ang pinagmulan ng mga ICC na yan impeach Sara. Sapagkat matagal na pong hinihingi natin ang resibo para sa kanilang MOEE or extraordinary funds, pero ang sinagot nila ako'y titindig, lalaban, di ba? Tapos sunod-sunod na yung impeachment, ICC, bakit? Ayaw nilang direktang sagutin kung saan nila ginastos. Sapagkat sila ay nagpasa ng concurrent resolution number 10, ini-exempt nila ang kanilang sarili sa paggamit ng MOOE. Ito ay gamit lamang na may certification. Isa certified lang. Wala resibo yan. Magbibigay lang siya ng certification kung saan nila ginastos yun, wala na. Yun na yung MOOE. Number 5, it abuses the privilege of citing resource person in contempt pursuant to a recent jurisprudence where the Supreme Court ruled against the arrest and detention of the pharma executives. Ito yung yung sa pharma executive, yung sinasabi niya na contempt yung mga resource person dahil hindi nila makuha yung gusto nilang sagot. Kaya nakakatakot maging resource person. Abusado na ang Kongreso ngayon. Wala na itong respeto sa Korte Suprema, nangaapak na ito sa executive offices. At ito ang hinihintay ng lahat kung ano magiging statement ni Attorney Vic Rodriguez na isa sa mga unang-unang nasipa noon, sa gobyerno ni BBM.
na sa kanyang komento ay tila kumampi na sa mga Duterte. Alam mo, ito ang inaabangan nila kung ano magiging aksyon ni Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, sa kanyang pagsasalita, ay tila kumakampi na nga. Basahin natin ha. ICC huwag manghimasok. Walang puwang sa ating soberenya ang pagpapahintulot sa International Criminal Court na manghimasok sa isang purely domestic affairs na hindi dapat hayaan na maapakan ang sarili nating criminal justice system. Ang ICC tinuturing na court of last resort at maaari lamang himasok kapag ang ating pamahalaan ay nagsabi na hindi nila kaya o sadyang ayaw gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang pagpapahintulot sa taga-usig ng ICC na mag-imbestiga ay labag sa konsepto ng ating soberenya at malinaw na pakikialam sa ating purely domestic affairs. Bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula Municipal Trial Court paakyat sa Korte Suprema. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya kaya walang puwang ang sino mang dayuhan tulad ng ICC na may kialam sa ating criminal justice system. Itaguyod natin at huwag hayaang maapakan ang ating soberenya. Well said, Atty. Vic Rodriguez, iyan po ang Tagalog lahat ng ICC kung bakit wala silang karapatang manghimasok sa ating pong bansa. Tuloy po natin. Nagbigay na po ng statement si Senator Amy Marcos tungkol sa ICC na yan. Ito ang kanya sabi, ito ang aking masasabi hinggil sa House Resolution 1393 at 1477 na nagsasabing kailangan nating sumunod sa International Criminal Court. Who are the lawmakers pushing for foreign interference in our justice system? Why are they intent upon the subjugation of the independent Philippine judicial system to foreign entities? The question of cooperating with the ICC has been asked of the President many times, and he has consistently said that our courts will not be rendered subordinate to the ICC, and that we are a sovereign nation with its own system of justice. Let's stand our ground as the President has done many, many times. Yan po sabi ni Senator Amy Marcos. Napakaliwanag po. Kailan natin mag-stand ng ground, kagaya ng sabi ng ating pong Presidente, na hindi natin kailangan ng ICC. Sa usapin ng ICC, ang kanya po statement, basahin po natin. In light of a sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., reiterated less than a half year ago. Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. We are done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President, who is the chief architect of our foreign policy. The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institutions. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Syukran. From Vice President Sara Duterte.
Yan pong pahayag ni BP Sara. Napakabigat ng dulo. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahiyan ng ating hukuman sa pagpapakita sa ibang mundo na hindi natin kayang bigyan ng sariling hustisya at katarungan ng ating sariling bayan. Isa pa po sa pahayag niya, magbigay po sila ng respeto kung ano ang posisyon ng presidente. Sapagkat ang posisyon ng presidente ay salungat sa posisyon ng House of Representatives. Sino ba ang namumuno ng bansa natin? Di ba ang Pangulo? Narito ang nilabas na statement ng Presidential Communication Office regarding sa ICC. PBBM reiterates ICC has no jurisdiction to conduct probe into former President Duterte's war on drugs. President Ferdinand R. Marcos Jr. reiterated Friday that the International Criminal Court has no jurisdiction to conduct its investigation into former President Rodrigo Duterte's war on illegal drugs, as he insisted that the country's judicial system is well functioning and can handle the case. But as I have always said, there are still problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga questions na ganon. Simple lang para sa akin. Simple lang naman yung isyong yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tagalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan na pulis natin. Sino aarestuhin ng pulis natin. Sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yon. Yan po ang isa sa pahayag po ng ating po Pangulong Bongbong Marcos. Tinagalog niya na po niya. Napakaliwanag po. Kung papasok po ang ICC sa ating pong bansa, para nating sinabi na tayo ay sakop ng mga dayuhan. Sapagkat sila ay ituturo sa atin kung sino huhulihin, sino arestuhin, sila mag-imbestiga. Narito ang ilan sa opinyon ng ating pong mga kababayan. Di naman kasi si BBM ang totoong president, si Romualdez. Sinusunod ni BBM lahat ng utos ni Romualdez, nanginginig pa. Ito pa yung isa. Para daw sa kanya, hindi raw maganda na ang tagalabas ang magsasabi kung sino arestuhin at ikukulong ng pulis natin. Pero in the end, kung babalik ba tayo sa falls ng ICC, understudy daw. At they will see what the options are. Ano ba talaga ang stand niya? Pagdating sa issue na to, ano ibig niya sabihin? Hindi sa kanya nakadepende ang desisyon? Pinagpipilitan lang talaga ni Tambi. Baka nga naman makalusot. Sa ating pong closing, nagsalita na po ang ating Pangulo ng Pilipinas na hindi ba't ang Kongreso ay dapat isulong kung ano ang nais ng Pangulo. Bakit tila salungat ang kagustuhan ng Kongreso sa naging pahayag ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos? Ika nga ng ating isang netizen, pinagpipilitan lang talaga ni Tamba at baka nga naman makalusot. Sabi naman ng ating netizen, di naman daw kasi si BBM ang totoong presidente, si Romualdez. Kaya ang nasusunod ang House of Representatives. Ika nga ng ilan nating kababayan, natatabunan na ang tunay na issue na hindi sinasagot ng ating mga congressman. Asaan na resibo na ginagastos nila sa MOOE? Yan po ang pinaka-iwasan nila ang sagutin ng MOOE sapagkat yan po ay dahil sa concurrent resolution number 10 na yan po ay ginagastos nila ay walang resibo kundi by certification lamang. At kung papasukin nila ICC, para na rin nilang inamin na tayo ay walang kakayahan at nakakahiya ang ating justice system. Sapagkat tayo ay magiging isang utusan na naman ng mga dayuhan. Tayo po ay isang malayang bansa, ang ating pong Supreme Court ay gumagana. Lamang po at kung nagustuhan po ninyo ang ating pong topic ngayon, ay inanyayahan ko kayo i-click ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong po ito sa pagpapatuloy ng ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa ating mga subscribers at mga magsusubscribe pa lang. Ingat po kayo lagi at bye-bye.